Fruit-bearing trees, kabayan. Halamang prutas. Bagamat maaaring pangkaraniwan na lamang sa atin ang mga halamang prutas sapagkat nariritong lahat halos sa Pilipinas, ang mga prutas na mabibili sa mga pamilihan hindi pa rin matatawaran ang pakinabang na makukuha kung tayo ay magtatanim ng mga punong prutas na panggagalingan ng mga bunga nito. May bigay na kita at aliw para sa lahat at makatutulong pa sa kasapatan sa bansa. Ang kahilangan lamang, kabayan, ay tangkilikin ng mga Pilipino ang sariling produkto ng Pilipinas at yaong maaaring maparami sa bansa. Maraming punong prutas ang ngayon pwedeng itanim at madali ang makapagbibigay ng pakinabang sa atin at makatutulong pa sa ating kalusugan. Tingnan na lamang natin, kabayan, ang punong bayabas. Ang bunga ay may bigay na bitamina at mineral. Napatunayang ang dahon, ugat, sanga at iba pang parte nito ay makatutulong sa ating kalusugan at katawan at maganda pang gamiting palamuti sa ating taniman. Bukod pa sa kitang maaari makuha, negosyo, kabayan, sa bunga at sa pagpoproseso. Ang isang nakita naming pwedeng palawakin ay ang bayabas na kung tawagin ay guwapol, malalaking bayabas, kabayan. Madaling itanim at ilang buwan lamang may bigay ng pakinabang sa mga nagtatanim. Tulad ng karanasan ng mga nakaugnay ng ating palatuntunan. Bakit ka naman pumasok sa aside from sabi mo nga nag-diversify ka dahilan sa nagkaroon ng importation, ano? Pero bakit guwapo lang napili mo? Well, I was able to produce, modest aside, ako ang nag-produce ng dwarfing and high density planting of guapol. Itong guapol nito, I was able to produce the whole year round, 14 years, walang hinto pagbunga. Ngayon, naisipan kong guapol to go into processing. Ito ang tanim na hindi seasonal, tuloy-tuloy ang pagbunga, hindi tuloy-tuloy ang processing. Every year, every month, every day may bunga. At dwarf pa. Guwapol, malalaking bayabas. Hindi likas sa Pilipinas, subalit maaaring makapagbigay sa atin ng kita at hanap buhay, lalo na sa mga Pilipinong nangangailangan. Ang kailangan lamang ay imahinasyon sa pagtatanim at pagbebenta ng nasabing produkto, mula sa pananim hanggang sa pagpoproseso. Bayabas, kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan!
Ang isusunod po natin kabayan ay larangan ng paghahayupan sa Pilipinas, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Burr months are just around the corner. Make the most of the Christmas season by making your own ham. Learn how to make pear-shaped ham, quick-cured ham, and chicken ham. Either for gift or for business, a ham will definitely make every family gathering truly special. So call now. Limited slots available. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay kabayan, sa araw na ito ng ating pagtatanghal, hayaan po ninyong maipaliwanag natin ang ilang paksa sa paghahayupan na pwedeng makunan po ng hanap buhay at negosyo. Himayin po natin. Una, ang pag-aalaga ng iba't ibang uri ng ducks, Peking ducks, Muscovy ducks o kaya'y mallard o itik na paitlugin. Susunod dito ang iba't ibang uri ng mga manok. Ang pinakamaganda ay yaong pagagalain, range chicken, imported man o native. Likas ang paraan ng pag-aalaga. Maganda sa kalusugan po natin kabayan at madali pang alagaan ang mga ito. Hindi magastos, likas na pakain, dagdag, lamang ang commercial feeds. Ang kasunod kabayan ay ang mga native na baboy. Pag-aalaga sa likas na paraan. Nakagala rin, range o kaya'y kombinasyon ng nakakulong at pagala. Ang pakain, commercial feeds at likas din sa kapaligiran. Makapagtitipid tayo sa pag-aalaga at sa pagpapalahi, pwedeng irekomenda ang payo ng mga dalubhasa. Ang kailangan nga lamang ay pataasin po natin ang lahi ng mga alaga para maging maayos din ang kalalabasan ng ating kawan. Sa mga matataas na lahi, may mga payo ang mga breeder farms ukol dito. Paano ang gagawin kong sistema? Kasi gusto kong, kung kukuha ko sa inyo ng purebred, gusto ko pa rin makinabang na makapagbenta ako ng baboy, ng biik, para gamitin din ng mga bibili sa akin na parang breeder din. Pwede ba yan? At kung pwede, papaano? Yun, pwede yun. Yung anak na F1 nung purebred na inahin at barako mo, ibabalik mo dun sa either landrace or large white na hindi related dun sa original na barako. Yan. From there, makakaikot-ikot ka na. For as long as hindi mo i-breed back dun sa related bloodline ng parents. Anong gagawin ko? Hahanap ako ng iba pang breeder? Kinakailangan ba magbago ko? Well, yung basta't kukuha ka lang ng breeder na hindi related dun sa unang ginamit mo. Ganun lang. Basta't puro din. Large white o landrace? Pwedeng landrace, pwedeng large white. Pwede ba ipaliwanag mo yan, Chito? Yung large white kasi, no, ang mothering ability hindi kasing ganda ng mga landrace. Yung milk production niya hindi kasing ganda ng landrace, no? But yung sturdiness niya nandun. So i-combine mo yung dalawang yon para maging parang all around yung anak. Mabilis lumaki, matibay sa sakit, matitibay ang paa, maganda ang milking ability, maganda ang back fat. Tapos kunyari may F1 ka na, which is a combination of landrace, large white. Kunyari sa unang generation ginamit mo landrace na barako. Doon sa F1 na yon, ang gagamitin mo namang barako is large white. Okay? Doon sa second generation naman na yon, yung ginamitan mo ng large white na barako naman, yung offsprings naman nun, gagamitin mo naman susunod na generation, landrace naman. Kabayan, ang mga proyektong ito sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop ay makatutulong upang mabawasan po natin ang kahirapan sa Pilipinas. Ang kailangan lamang ay tulong mula sa ating gobyerno at mga dalubhasa at kahandaang magtrabaho ng mga Pilipino.
Lahat ay madaling gawin kung magsisipag ang lahat. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Na pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Pitro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Antabay po kayo, kabayan, sa mga sagot po natin sa ating Q&A. Tanong at sagot pagkalipas lamang ng ilang paalala. Burr months are just around the corner. Make the most of the Christmas season by making your own ham. Learn how to make pear-shaped ham, quick-cured ham, and chicken ham. Either for gift or for business, a ham will definitely make every family gathering truly special. So call now. Limited slots available. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, kabayan, sa ating pagsagot sa mga tanong sa ating palatuntunan, unahin po natin yung ukol sa mga isdang tropical o ornamental. Tanong mula kay Vic Villaluz ng Maynila. Kung mayroong makukuhang maramihang fighting fish na similya at kasama na rin dito ang mga naipakita po nating mga blue crayfish. Ang mga fighting fish po, kabayan, ay makukuha sa San Rafael, Bulacan, sa farm ni Ginoong Vir Sunga. Pakitanong na lamang po sa Agri-Office ng nasabing bayan, San Rafael sa Bulacan. Ang ukol naman sa blue crayfish, may pinararami po ang CLSU sa Muñoz, Nueva Ecija, ukol po sa nasabing isda. Ang ilang tanong naman ay ukol sa pangasius o cream dory fish. Ang mga tanong ay mula po sa ating mga kabayang nais na pumasok sa produksyon ng green dory fish, pangasius. Bog Sintalian ng Cavite, Ignacio Plaridel ng Caloocan. Ang pangasius ba ay tulad din ng nasa Vietnam? At ano ang sitwasyon nito sa Pilipinas at sa Vietnam? Well, number 1 po, ang Vietnam sa produksyon ng pangasius. At number 1 din po ang isdang pangasius sa kanila. Malayo pa po
kung pag-uusapan ang Pilipinas ukol dito. Okay, narito ang ilang ulat ukol sa nasabing isda mula sa mga dalubhasa. Bakit panggasyos ang pinasukan ng Vietnam? Una, catfish is a very hardy fish. Okay. At very high density, you can grow them because the catfish can get oxygen from the air. Why not hito? Hito has this similar. Hindi, bakit panggasyos? Ang panggasyos is very exportable. The quality of the meat is really exportable. Okay. Tapos na Vietnamese as a country was able to follow all the standards of the EU and America in terms of processing panggasyos. Talagang kinalaban din sila ng Amerika noon dahil yung channel catfish ng Amerika bumagsak. Yung cost of production of channel catfish is higher than the cost of panggasyos from Vietnam. Ganon. So talagang binan ng Amerika yan. Naggawa sila ng mga istorya na maraming antibiotics, ganyan-ganyan. What the Vietnamese did was to pursue exporting it to the EU countries. And then they went to Lumusot naman sa EU. Lumusot. Ay very mas stricto ang EU kaysa Amerika. And then lumusot din sila sa Russia. And their biggest export now is Russia. Komunista din eh. So yung ayaw tanggapin ng Amerika na ilipat nila sa ibang lugar. Pero sabi mo, products. Sok, yung namimili ang Amerika. Hindi, they was push it down, you know? Oh, I think America wants to protect Yung their kanilang channel catfish. Ito naman panggasyos. Pero sabi nila, kasi ang Vietnam, whitish ang meat. Yung ibang nanggagaling sa ibang lugar, sa ibang bansa, weather, temperature, tsaka dito sa Asia, ay dilaw at tsaka ibang kulay. Okay. I also asked them why. Ang sabi nila dun sa dilaw, most likely they're grown in polluted waters. Polluted waters. Ibig say stagnant water. Okay. Tapos feed has something to do with The feeds. The feed. Ah. In Vietnam, I saw that their feed can extend to 8 different types until they harvest it at the end, such that the meat becomes white. Ang tanong, kung ito ay marami sa mga restaurant sa Pilipinas, alam po ninyo, ito po ay nabibili po natin at nakakain sa mga restaurant sa ngayon. Sana nga makapag-produce tayo ng malawakan sa Pilipinas upang hindi gaanong umasa sa labas ng ating bansa. Sayang nga lamang, kabayan, nasa Pilipinas na po ang panggasyos, ilang dekada na ang nakalilipas. Hindi pinansin ng mga Pilipino. Ngayong nagpasok ang ibang bansa, saka natin pinapansin ang panggasyos. Ang taguri pa, cream dory fish. Alam po ninyo, kabayan, ang tawag po sa ganitong pag-uugali, colonial mentality. Q&A, kabayan, mula sa ating palatuntunan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Pitro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal.
hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Ang kasunod, kabayan, ay mga pagpapakitang gawa ukol sa mga livelihood seminar na tinatangkilik ng ating alamin sa GSK, Gabayan sa Kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Burr months are just around the corner. Make the most of the Christmas season by making your own ham. Learn how to make pear-shaped ham, quick-cured ham, and chicken ham. Either for gift or for business, a ham will definitely make every family gathering truly special. So call now. Limited slots available. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, kabayan, sa pagpapatuloy po natin dito sa ating Gabayan sa Kabuhayan, layunin po ng ating alamin na maituro sa inyo ang pwedeng pagkakitaan na kailangan lamang ang maliit na puhunan. Pangtahanan lamang po o kaya'y sa maliit na lupaing sakahan. Marami na ang nakinabang, kabayan, at nakadalo sa GSK Seminar sa Paghahanap Buhay. Okay, narito ang ilan sa mga dumalo, kabayan, sa ating GSK. Pork lang kasi yung ano natin, sample. Pwede nyo gawing chicken, fish, beef. Same ingredients din? O ma'am, same lang. Di ba pag chicken, minsan gusto nyo, i-boneless nyo, debone nyo lang siya. Debone, tapos pagiling, tanggalin ang balat kasi malansang balat. Hindi kailangan isama ang balat ng manok. Tapos pag isda, bawasan ang asin kasi maalat ng isda. Maliban sa panggamit sa bahay, pagpapagluluto, naisip rin naming mag-asawa na magnegosyo. Kaya naisip namin mag-seminar. Actual siya, so mas lalo kaming natututo. At the same time, yung produkto kasi na nilalagay nila ay puro natural. Walang halong yung mga nakaka-cancer na mga ingredient. Para matuto, malaman yung mga techniques at saka para magumanda ang buhay natin. Yun lang. Ano po yung mga ina-expect niyong matutunan dito? Marami. Paggawa ng tinapay, paggawa ng sabon, kandila dyan. Basta marami. Meat processing, tsaka yung pag-alaga ng baboy. Pang probinsya yun, mas maganda. Actually po, 2 times ko na po to, then yun po, learning, then techniques din po. Kasi habang dumadami yung natutunan namin, dumadami yung nakikuha naming seminars and orientation dito, dumadami po yung nalalaman namin, nadadagdagan po yung information. Yun po. Yung first kinanda po is yung bread making. So yung difference between paano gumawa ng bread tsaka yung cakes. So, yung techniques. Yung formula nila, binigay nila sa amin. At least yun naging talaga, as in yung formula na yun, na-apply mo po. Iniimbitahan ko po kayo na sana
mag-enroll din po kayo rito kasi marami po kayong matutunan at saka ano po, masaya. Hands-on po talaga. Kayo rin kabayan, madaling matututo sa mga ituturo po sa inyo sa mga livelihood seminars ng GSK. At makapagtatayo na rin kayo ng sariling hanap buhay at siyempre, negosyo. Simple lamang po ang mga paraan. Konting puhunan, negosyo na. GSK, gabayan sa kabuhayan ng ating alamin. Kabayan, sa ating extension service, may mga talakayan po ang ating alamin at FeedPro ukol sa pakaing FeedPro at sa PIGS. Mamaya kabayan, makikinabang po kayo kung kayo'y nagbabalak-balak na mag-alaga ng baboy. Pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Okay, sa ating naganap na pulong-pulong sa Sariaya, Quezon, kabayan, marami po ang nakinabang sa mga pinag-usapan ukol sa pag-aalaga ng baboy. Pati na ang mga dumalo buhat po sa mga kalapit na bayan. Nagsabing marami silang nakuhang kaalaman na ngayon lamang nila napag-alaman. Lalo na sa PIGS at sa pakaing FeedPro. Naipaliwanag ang ilang puntos sa pagsagot na ginawa ng mga dalubhasa ng FeedPro.
Magandang umaga po. Ako po si Saldi Bunyi from San Pablo City, pero ang akin pong farm ay nasa Candelaria, Quezon. Ang tanong ko ay, meron bang kailangan hybrid para mas ma-optimize yung benefits ng FeedPro? Okay, tulad nga po na sabi ko kanina, sir, kung ang target po natin is for fattener, meron tayong mga gustong breed para nun ay mas ma-maximize natin yung ating pakain. Na ito yung mga ginagamit ng ating mga malalaking farm. Gusto nyo bang banggitin ko po? Yung mga lahi na gustong-gusto natin, yung crossbreed ng ating landrace at large white. Pero kung for meat type, ang pinaka-recommenda natin yung ating P-train at durok. Sapagkat alam natin na ang durok ang may pinakamaganda at saka may pinaka-mabilis in terms of meat generation at sa body build-up. Yung bore ang sinasabi mo. Okay, sir. Yung bore ang sinasabi mo na i-co-cross sa large white at saka sa... Okay, for breeder naman. Kung sa breeder natin, ano ba ang target natin? Siyempre, magpuproduce tayo ng gagawin nating inahin. Ito yung ating mga F1. Okay? Yung F1 na gusto natin, it is the cross ng ating landrace tsaka large white. Bakit? Sapagkat sa landrace, ito yung mahaba ang katawan, magandang magpagatas. Sa large white, ito naman yung maalaga sa biik. Yun ang gusto nating karakteristik ng ating mga inahin. Now, kung gagamitin natin for meat type, yung magiging anak, doon tayo magko-cross ng barako. Ano yung barako natin? Ito yung tinatawag nating durok at saka yung ating P-train durok cross. Yun ang ating ginagawang ano. Para anuhin ko na para pag hindi na ako tatayo uli mamaya. Yung kanina sinabi mo na 12% na natitipid, fermentation, at saka yung sa pagpapakain ng asola na 10%, ano yun, ileles mo ba yung, malelesen yung feed requirement ng baboy? Okay. Kapag maganda yung breed ng ating alaga, yes, malelesen niya supposedly yung ating pagpapakain. Yes, number of days. No? Halimbawa na-attain mo ng 85 kilos in 85 days, kumbaga, yun ang sinasabi mo na nakatipid. Instead na 100 days, 105 days, kung gagamit ng mga additives na binabanggit mo. Ang sinasabi ko po ay yung kung ang consumption nyo ay 4 na bag, malilesen pa natin ito ng around 22%. Yun po ang sinasabi ko. Dahil instead na bilhin natin lahat yun, yung buong 4 na bag, dahil meron tayong additional, yun yung ating natitipid. Okay po, sir? Yun ay may stage ba ng baboy pagpapigay noong nung mga damo, yung asola at saka yung, tricantera, Tagalog? Ano sa Tagalog? Madre de agua. Okay. Of course, meron siyang mga stages. Yung ating pre-starter, hindi muna natin binibigyan ng gano'n. Sa starter age, doon tayo pwedeng magsimula na magpakain ng ating mga legumes. Bakit? Bakit pagka starter age? Sapagkat dito, sanay nang mag-digest at sanay nang mawalay doon sa kanilang mga inahin. Sa pre-starter kasi minsan nasa inahin pa yung baboy. Kaya nag-start tayo sa starter age hanggang paglaki. Hanggang sa inahin, hanggang magpagatas at manganak yung ating mga alagang inahin. Ad libitum, yung mga damo. Hindi naman, sir, 10%. Depende yung pagpapakain nyo kung ad libitum, pwede nyo ilahok. Ngayon, karaniwan kasi sa backyard, 3 beses magpakain. Yes, binibigayan. Or yung ibang style nila, bubuin nila ng feeds ngayon, ipapamerienda nila yung legumes. Yan yung kanilang mga sistema. Pero hindi mo babawasan yung pagpapakain. Yung halimbawa requirement is 45 to 60 days na doon ka na sa stage na yon. Ang requirement is 1.25 kilograms na feeds. Hindi mo siya babawasan. Ang antipid mo is na-attain mo yung feeds, yung required kilograms sa maliit maigsing panahon. Tuloy ang pagpapakain mo ng required consumption. Tuloy din yung pagpapakain mo noong mga damo. Tama, sir. Tuloy-tuloy po yon. Huwag mo munang babawasin dito sa earlier part. Makikita mo na lamang doon sa pagkamalapit ka na mag-harvest, hindi mo pa nauubos yung feeds, kita mo yung baboy, malaki na. Huwag mong titipinin dito sa starter at grower age. Makikita mo sa finisher age, hindi mo na mauubos yung kanyang feeding requirement dahil nakatipid na tayo dito sa earlier part. Yun po ang ating ibig sabihin. Okay po?
Kayo rin kabayan, masisiyahan kapag nakuha ninyo ang mga kaalamang handog ng ating alamin at Feed Pro sa pag-aalaga ng baboy. Siguradong bawas ang problema ninyo sa pag-aalaga, sa kalusugan ng mga alagain at sa ating kapaligiran. Ang lahat ng iyan kabayan sa ating extension service ng palatuntunang ating alamin na ihatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng Feed Pro. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, antabay po kayo sa huling bahagi ng ating palatuntunan, How-Tos, Technology Transfer sa pagtatanim ng ubas, Grapes Production sa simpleng paraan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Burr months are just around the corner. Make the most of the Christmas season by making your own ham. Learn how to make pear-shaped ham, quick-cured ham, and chicken ham. Either for gift or for business, our ham will definitely make every family gathering truly special. So call now. Limited slots available. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay kabayan, balik po tayo sa ating palatuntunang ating alamin. Kasama po natin dito si Ronald at magbibigay siya ng ilang payo sa ating pong pagtatanim ng ubas. Ronald, mga ilang taong ka nang gumagawa ng ganitong pagtatanim? Bata pa ako noon, sir. 12 years old pa lang ako noon. Tinuturuan ka na? Tinuturuan ako ni Sir Abe. Oo. At sa haba ng panahong yan, ay pwede ka nang magsabi na meron ka ng sapat na kaalaman. Opo, sir. Kompleto na, ha? Kompleto na, sir. Okay. Matanong kita sapagkat nag-aambisyon siguro yung mga kabayan natin magtanim din, ano? Opo. Hindi naman tayo makakadisgrasya sapagkat sa buong Pilipinas, nag-iimporta pa tayo ng ubas, ano? Opo. Ito bang ubas na itinatanim natin dito, matamis? Matamis mo, matamis. At pwedeng ipanlaban sa imported? Pwede, sir, pwede. At kapag sinabi natin pwedeng panlaban sa imported, pwede na nating kalimutan yung nanggagaling sa ibang bansa. Opo, sir. Ganon? Oo. Okay na siya. Okay. Sa pagtatanim, kunyari, galing ako sa seedling. Opo. Ano yung mga seedling na itatanim ko? Saan ang galing yan? Saan galing dito, sir? Sa sanga. Sa mga sanga. Opo. Anong parte ng sanga ang ating kukunin? Yung matured na, sir. Matured.
Nagmamature na sanga. Brownish. Brownies sir, brownies. Mga ilang buko, ilang node ang ating kukunin? Kasi ganito sir, ganito ang pruning. May long pruning, may short pruning. Oo. Yung long pruning, mahahaba yung yung sanga ng grapes. Pagkatapos, yung short pruning, 5 nodes. Okay. Pero kapag kukuha tayo ng pananim, mga gaano kahaba? Yung nagputulan mo sir, yung nagputulan ng grapes, ganito, mahaba yun, 1 metro. O ganun. Tapos, anong itatanim na? 1 metro din? Hindi sir, 8 inches. 8 inches, ganun. Kasama yung buko? Oo, kasama yung muko, yung mga mata. Itutusok lang natin yon. Hindi, ilalagay pa sa tubig. Plastic bag? Oo. Ibababad mo Ibababad mo sa tubig, katapos ng magdamag, ikuhan mo ng plastic. Ibabalot mo ng plastic. Babalok pa muna? Oo, babalot mo na. Hindi pa natin itatanim sa lupa? Hindi pa sir, paugatin pa. Sa plastic pinauugat? Oo, sa plastic. Mga 10 to 12 days, uugat na siya. Mag-uugat naman? Okay sir, oo. Wala tayong ilalagay na gamot o fertilizer o whatever? Meron sir yung mga fungicide. Fungicide? Ibobomba natin o ihahalo sa tubig? Ihalo sa tubig, katapos ibababad konti para matreat siya. 12 hours yun? Okay. Tapos, wala nang fertilizer doon? Wala na sir, wala na. So, pagkatapos ng 12 hours, kinabukasan kunyari? Hindi. Oo. Pagkatapos, ilalagay mo sa karton, maghintay ka ng 12 days, uugat na siya. Pag nag-ugat ng 12 days, pwede na? Pwede na sir, pwede nang itutusok na? Itutusok sa plastic bag? Oo sir. Gaano ka tagal dyan sa plastic bag? Sa plastic na nagpatad sir. Yung may lupa na siya. Oo. Seedlings na. 1 month sir, 1 month. 1 month? Magdadahon na yun? Magdadahon na sir. Ilan dahon? Marami na. Ganito lang siguro kalalaki sir. Mga ilan dahon ang bibilangin mo? Mas marami? Mas marami sir. Ilang buwan? 1 month. 1 month, may mga dahon na siya? May dahon na siya. Tapos? Pwede nang i-establish na sir. Establish na siya. Establish na? Oo, tapos itatransplant Oo, na? pwede. Pag tinransplant mo, anong gagawin? Ganito sir. Maghukay kayo ng lupa. Dito ang babat. Hukay ka ng 2 feet. 2 feet ang lawak. Ihano mo yung lupa, ibilad mo sa araw. Isang araw. Isang araw. Pagkatapos, haluan mo ng compost. Okay. Balik mo. Yun, itatanim mo na sir. Ilalagay mo na siya. Gaano kalayo sa poste? Ganito lang sir. Malapit lang, kunti lang. Para gumapang siya. Para gumapang siya. Patuloy siyang gagapang. Okay. Pagka gumagapang na siya, ano ang gagawin natin? Palagay mo, naging 2 feet na siya, 1 foot. Lalagyan mo siya tatanggalin mo nga mga lateral shoot, sir. Yung mga dahon-dahon sa ibaba, hanggang sa umakyat. Mga tendril, hanggang kailan siya, hanggang saan siya aabot dapat? Hanggang dito sa hanggang dito sa balag. Pagka nakarating kayo dito sa balag, sir, mag-iwan kayo ng 4 na dahon. 4 na lateral shoot. 4 na lateral? Oo. Okay. Yung sanga. Okay. Magiging arm na to. Arm. Oo. Kagaya nito, sir. Yung ano na siya, yung gagapang. 4. Yan. Pagkatapos. Pakita mo yung 4 na yon, Joel. Ayun, 4 na sanga. 1, 2, 3, 4. Ito ang arms. Arm. 4. Pagkatapos, magpo-produce ka ulit ng fruiting unit. Ganito, sir. Fruiting unit naman? Yung fruiting unit naman na 16. Yung isang arm, magpo-produce ka ng 16 na fruiting unit. Yan. Hanggang sa mga doon sa dulo? Hanggang sa dulo. Bakit 16 lang? Yun lang talagang, sir. Ang kanang... Okay, hanggang 16 lang talaga. Talagang pinili nyo 16. 4 na ganito, tapos times 4, 64 na fruiting unit. Bakit times 4? Yes, sir. Times 4, 16. Times 4. Ayun. 4 times 16, yun na ngayon ang fruiting. Yung 16 na ganon, times 4, di 64 na fruiting unit, sir. Yun. Nandiyan nyo, sir. So, yung 64 na yon, pababayaan na natin? Yun ang alagaan natin. Kakalat na yun? Kakalat na yun. Pababayaan natin kumalat? Yun ang ipropruning. Yun ang bubunga. Paano natin ipupruning naman? Yung ito, sir. Pag nag-mature na itong sanga, yung fruiting unit, pwede kang mag-pruning. Hindi, meron tayong 16. May lalabas ba mga sanga sa 16? May lalabas, sir, dito, pero tatanggalin.
Kunyari ito, 16 ito. Oo, 16. Tuloy-tuloy doon. Oo. Ano yung tatanggalin? Yung mga lateral shoot, sir. Lateral shoot ulit. Doon sa 16? Oo, sir. May tutuduman ulit na lateral shoot. Aha. Dito. Tatanggalin yon. Tatanggalin. Oo, hanggang 1 metro kahaba yung sanga. Oh, tapos? Tapos, pinsingan mo. Pipinch natin Pipinch, para oo. magkaroon naman ng lateral na naman. Hindi, sir. Para yung lahat ng mga nutrient nandito sa sanga. Oo. Para siya lalaki. Aha. Parang pencil size ito. So yung dulong-dulo, kurutin. Oo, kurutin. Kagaya nito, oh. Ayan. Yo, ito. Ayan. Ito, Tinanggal. tinanggal. Oh, yan. Oh, yan. Yan. Yung dulo, pinch. Oh, yun. Kaya lahat ng nutrient nandito na. Andito na. Lalaki na siya. Ano ngayon mangyayari dyan? Ito, so, lalaki na ito, parang pencil size na, magbra-brown ito. Ito ang ipro-pruning mo. Sanga na ito. Oh, kagaya nito, sir. Anong ibig sabihin ba po? Tatanggalan mo ng mga sanga-sanga? Oh, sir, putulin mo yung ito sanga na ito. Lalabas siya, bunga. Anong puputulin? Yung sanga, sir. Ito. Puputulin mo? Oo, puputulin ko, sir. Putol talaga? Oo, putol talaga. Ba't hindi mo pinuputol yan? Eh, hindi pa magulang, sir. Ah, ganon. Oo. So, puputulin talaga? Oo, puputulin talaga. Eh, anong magagawa nun sa... Yun ang igagawang seedlings. Ah, doon tayo kukuha. So, 64, 16, 64, pagkatapos, yung 64, maglalateral yan. Oo, maglalateral. Tatanggalin. Tatanggalin mo Oo, yun? yung lateral. Lahat ng, iiwanan natin yung 64 na yun. Oo, iwanan lang yung protein unit na yun, iwanan. Ano mangyayari dun sa 64 na yun? Yun ang protein unit. Ah, maglalabas ang bunga? Oo, yun, sir. Oo, maglalabas ng bunga. Ito na yun. Ito na. Ibig mo sabihin, ba't ito maliit? Maliit ito, sir. O, ibig sabihin, kasama ba ito nung 64? Oo, sir. Oo, ito. Oh. Ayan, yan ang 64. 2, 3, 4. Marami. 64. So, yung sanga ng 64, yan ang lalabas. Oo, sir. Ba't maliit ang sanga nito? Maliit kasi dito, sir. Oh. Kasama ba sa hindi, 64? lalaki ito, sir. Lalaki ito. Pero kasama ba sa 64 to? Kasama, sir. Kasama. Kabilang yan? Oo, kabilang. Oo. Kaya lang ganito, hindi natin makita kasi marami ng dahon. Maraming okay. dahon. Okay. Mamumunga na ba siya? Mamumunga na, sir. Mga ilang buwan yun? 7 months, pwede ka nang training pruning. Magtitining ka na? Hindi. Training pruning. Training? Oo, sir. Anong titrain mo? Yung mga sanga, sir. Anong gagawin doon? Puputulan. Pagkatapos mo na putulan, lalabas yan ng shoot, bubunga na. Bakit natin puputulin? Pruning, sir. Pruning. Yung sa 64? Yes, sir. Magtatanggal ka ng mga lateral? Oo, sir. Hindi. Yung mga, ito ang protein unit. Ito. Yun. Pinutol ko dito. Yun. Tumubo yung mata, bunga. Ay, sabihin, pag pinutol ko yung nasa dulo, oo. Tutubo. Maglalabas siya, hindi mo gagalawin yan. Hindi naman, sir. Hindi mo gagalawin yun. Bukod yan sa 64. Oo, huwag mong gagalawin. Permanent nito, permanent, sir. 64. Oo, yung 64 na Tapos protein unit. meron siyang lalabas pag dito kung kunyari magpuputol. Oo. Okay. Puputol ka dito, Puputol ka dito, lalabas yung mata. Mata. Oo, mata. Tutubo yan. Magsasanga. Magsasanga yan ulit. Yung sanga niyan, ito, kunyari, ito na yon. Oo, sir. Magiging prutas na ito. Prutas na. Oo, okay. Okay, may prutas tayo. May prutas tayo. Napansin ko yung mga maliliit natin, ginagalaw mo, tinitining mo. Bakit? Para lalaki siya, sir. Lalaki pa itong mga Butil. bunga. Alin ang tatanggalin natin sa tining? Ito mga to, sir. Nasa ilalim. Sa ilalim. Oo, yung maliliit. Yung maliliit, yung ganon. Para tumaba yung halaman. Oo, para lalaki yung mga biris. Oo. Hindi ba sayang? Hindi, sir. Pabayaan. Kasi sabi ng mga sayang naman tinatanggal mo. Hindi. Di ba? Hindi ka mas... gawin suka yun? Hindi, sir. Pangsigang kung gusto nyo. Okay. Oo. So babawasan mo talaga. Babawasan para maging mabilis ang paglaki niya. Oo, luluwag siya. Oo, luluwag. Kaya tining Oo, tining. Okay, ganito, sir. Yan. Oo. Pagkatapos, teka muna, babalik tayo sa halaman. Okay, sir. Hindi ba kailangan lagyan ng sustansya? Ay, talagang lalagyan ng sustansya, sir. Sa puno, meron kang lalagay fertilizer? Okay, meron, sir. Ano? Organic, sa mga compost, mga urea. Maglagay, gano'ng karaming urea?
Isang dakot lang, sir. Sa isang puno? Opo. Okay. Tapos yung yung organic, bahala na. Bahala na, kahit marami. Oo, kahit maraming ilalagay sa puno ng grapes. Okay. Tapos, eto na, nagtining na tayo, maganda na itsura. Paano lalaki yan? Lalaki to, sir. Lalaki talaga. Wala ka nang lalagay na gibberellic acid? Ay, wala na, sir. Kuwan lang siya. Normal siya lang maglalaki to. Yung hormone, wala na yun? Wala. Hindi kami gumagamit, sir. Hindi na. Hindi. Ano, ha? Okay. Normal lang. Tapos doon, pag namunga na siya, kailan ko aanihin yan? Ito, sir, 120 days. Okay, kabayan ko. Sa ngalan po ni Ronald Marquez, ito po naman ang inyong likod ka Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po ang pagtatanim ng ubas at pagtatanim ng bayabas dito po sa Pilipinas ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.